Garcia Hernandez Bohol, usa ka matahom nga lungsod nga puno sa kinaiyahan o katawhan nga mapainobsanon. Apan sa luyo sa kahilom o katahom, ana ang tinago nga pakigbisog sa kalisod. Poverty continues to affect many families here, limiting access to education, stable income, and basic needs. In this documentary, we seek to understand how poverty shaped lives and how the people of Garcia Hernandez cope with and rise above their daily challenges. This documentary aims to tell their stories, raise awareness, and inspire action. Mayong buntag sa tanan ni ami sa lungsod sa Garcia Hernandez Bohol. Kauban nako ang mga barangay opisyales, yani ako di ay si Emily Ariagalgo ang mo interview nila o kita ilaho na to ang tagsa-tagsa nila mga barangay opisyales. Umpisa ta kay ma'am. Sana may dahan ang barangay cashier o barangay Basyaw. I'm Rosalinda Bolalaki as SB member sa Basyaw Garcia Hernandez Bohol. Ako si Felix Moderato Junior, punong barangay sa Basyaw Garcia Hernandez Bohol. Ako si Elvira Cadirao, SB member sa Barangay Basyaw Garcia Hernandez Bohol. Ako si Oliver Garrido, SB member sa Basyaw Garcia Hernandez Bohol. Ayong salamat. So kay kita may nanghangyo sila na mga yung oras, so dali-dali na nato pag-interview kay basi napod sila ma-share nila na mga tubag. So ang unang pangutana, sir, ma'am, unsa nga mga aksyon inyong gibuhat para matabangan ang mga kabos dili lang sa inyo ang dapita pati sad sa tibok ma-share ninyo sa ubang tao sa Garcia Hernandez Bohol? Meeting sa mga bata, itapang may kadausa mga hatag one day nga allotment para sa mga pagpiting ng kada aldaw namin naka-assign nga kadausa sa barangay council. Ikaw ma'am, na kay ma-share ma'am? Sa iyo maraban pa dyan. Okay. O dayon napaisa. Unsa pa ang mga kinahanglan aron mahatagan pa og sulbad ang mga problema sa barangay? Para matabangan ang mga katawhan sa barangay, kinahanglan pinansyal. Number one, important. Pinasya ta. Ikaw. O kanang kabahin po sa nutrisyon, among gi-apply ang mag-backyard ay community gardening kay makatabang mo po na siya o mamunga na makaharvest amo nang ihatag sa mga kanang muan nga pamilya kanang naglisod jud mga kabos anja ilabi na sa panahon sa July Nutrition Month makatabang din na siya among gihimo nga community gardening nami garden kada kagawad nami plat sa among barangay. Ikaduha po ma'am na apoy ipang-apod-apod nga mga liso sa mga gulay, mga lagot mo, among ipanghatag sa mga kadausa para magamit sila, pagnanom sila sa ilang tagsa-tagsa sa backyard aron matabangan din na maglisod sa mga pagkaon. Ang among grupo Barangay Council sa Basyaw nigahayan usab og pundo nga gamay alang pud sa mga kabataan sa maanang magfeeding naigahin na mo ana nga pundo. Ma'am, kaning program ay kaning Foundation Day na sinubuan ma'am for 2025 ma'am. Sa palagay nimo unsa unsay dakong benefits ani makuha sa mga tao diri sa Garcia Hernandez Bohol? Unang-una ang turismo, daghan mga niyanin na mamalit, na mamalig sabot,
mao na nakatabang sa among lungsod. Ikaduha ka ng kabibo nga makalingaw sa mga katawhan kay daghan nga tulo ni kadlaw. Usapod ang mga farmer dako ang mabenepisyo kay ang ilahang mga tinanom kanang ang ilahang abot makakita sila makahalin sa ilang mga abot nga gipangbaligyan karon sa AgroFair sa among 171st Foundation Day sa Garcia Hernandez. Salamat kayo sa inyo, sir, ma'am, sa inyong oras o sa pagtubag. Salamat gyapon. Salamat sa inyo pagsanong pag-ami din sa ako. Thank you. Buntag mo, ako dahil sa year, isa ka, isa so, pwede pumunta na sa position ni mo sa Ako si Mrs. Helen Oclaritorejos, Agricultural Technologies sa Municipal Agriculture Office sa Garcia Hernandez. okay. So na ako'y pangutanan ni mo, ma'am. So, unsa nga mga serbisyo inyong gihatag sa mga kabus nga pamilya? Daghan kaming mga serbisyo nga gihatag sa mga kabus nga mga pamilya, labi na sa mga farmers na kana po mga serbisyo uban, mga inputs gikan na sa Department of Agriculture pero gitror po na mo sa atong Municipal Agriculture Office na mga libre nga seeds sa humay, hybrid o inbred, napod may napod sila gihatag po nga mga fertilizers pero nga nami mga beneficiaries na katong registered nga rice farmers napod tayo mga vegetable seeds gi-purchase sa atong LGU pero sa among office sa Municipal Agriculture nga amo pong ipanghatag dito sa mga kapos labi na itong mga members sa poor peace, mga indigent families ug katong mga kanabitong mga malnourished children muna yung mga target ro. Napon may ihatag sa kanang mga kliyente nga gusto mga jo. Nagkan may mga serbisyo sa livestock, muhatag pod may libreng serbisyo ug napod may mga kanang mga available nga vaccine o mga antibiotics para sa mga hayupan nga sakit. Amo po na ikuan naman may livestock technicians sa in charge sana. Sa mga vegetable napod may high value commercial crop coordinator nga mo po in charge sa pagpanghatag sa mga vegetable seeds. Napon may rice technician nga mo in charge po sa paghatag sa mga rice and fertilizer para sa mga rice farmers. Daghan mi kanang mga serbisyo pero dili naman po na para narit na mutanan kay basig dili mahuman ning pikas adlaw na to di ba pagaw ra pa siya. Sige. Salamat ka adto. Wala po kayo pangutan na po. Sa imong tanaw, ma'am, ano sa mga hinungdan sa kalisod din sa inyong lugar? Una sa tanan ang hinungdan siguro nga naglisod ang mga katawhan dinhi is huwang sila kapital to invest para sa ilang farming kay ang farming man good is nag-need po na kapital kay labi na karon mahal kadto ang kadabitong suhulan dinhi sa among Garcia. Ang suhulan dinhi sa labor tag 500 a day mo nga lisod jud na isa pud kay murag nagkatapulan ang mga tao sa ora po ni opinion ha nagkatapulan ang mga tao tungod ani bantog ipanghatag nga libre nga tagaan kay nay akap nay ais na ay purpose nga na halos wa nagali working force kay dili na sila manarbaho kay na sila pabuton nga kanang ayuda sa munang halos magdaghan ani kasagaran na malit og motor kay gusto mga motor kay padagandagan ra na mga baon-baon na minus na ang among working force sa side sa agriculture sa side sa pag-uma ang nag-uma diini kasagaran mga tiguwang na mga edad sa city nga to pataas kay mura man ay ganahan sa mag-uma kay mura naman ang ilang na fashion na pero mga batan hindi kakitag mo tabang uma kay gani ilang ginikanan mag-uma pero mag-uma sila pero sa cellphone ra kay kuris-kuris naman sa cellphone. Muna isa po na nakita na nga murag nagkahinay ang working force sa agriculture din sa among lungsod.
Kira ka, ma'am. Na po ko last nga pangutana ma'am. Since nag-discuss mga kabantanonan nga na murag na tinatuan na aghang pangutana is unsaon man pag-inggan sa mga kabantanonan para mataba. Din is Among Garcia sa mga high school nga eskwelahan naa sila kuan nga mga agriculture courses diyan napod sa TESDA ang apo ko mga kabatunanan amo ko nang encourage nga kuan kay naman tay gitawag og pulayan sa paaralan program din incorporate na sa elementary o high school incorporate na sa eskwelahan ng programa pero mo lagi na nga isahay man pud ma-discourage pud ang mga anak kay ginikanan pud mismo may ayaw ng agriculture dahil kapoy pero kami nagsikikit jud mi og kanang inganyo sa mga batanon kay sa agriculture na side nakay mga libre bitaw sa mga university nga libre og agriculture important nga course so man sige naman mi og kanang campaign basin ra pud og kani mga batanon makanauna ra pud nga kinsa na may asa naman tagkan pang uwa na mag-uma. Salamat kayo, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat sa inyo. Pinaagi sa among interview sa mga residente, barangay officials ug mga trabahante sa komunidad among gisusi ang daghang aspeto sa kalisod gikan sa kakulang sa oportunidad, limitado nga serbisyo hangtod sa kahimtang sa panglawas ug edukasyon. The documentary explores the root causes, the effects, and the ongoing efforts to address poverty. It reveals the resilience of the people and the need for sustainable, inclusive solutions. Ma'am, ako di IC Maricho Variantes from BIT IC Hagna students. Then nakoy pangutan na ma'am about ni sa among topic is about poverty. Sa among pangutan na is unsa ang serbisyo nga inyong gihatag sa mga kabus nga pamilya. Mayong buntag sab, ako si Marilyn Macarayan, assigned dire sa RHU Garcia Hernandez, pero under din sa Department of Health na gi-deploy sa NDP, Nurse Deployment Project. So, about sa health services, ang amo dyan sa RHU kay free man. So, accessible dyan siya sa mga sa tanan, labi na sa mga katong mga naglisod, may ikagasto kay free majority services diri sa RHU. Number 1, start sa prenita, librera, then paanak, depende sa case kung kanang pwede ba siya or ma-manage ba sa RHU kay kung mga complicated na nga pagbuntis at na panapon sa mga higher facilities. Then after ang NIP, National Immunization Program, ang bakuna sa mga bata, librera. Which is, kung sa private hospitals ka, tagpila ka 1,000 kada bakuna. Then, may mga bakuna po sa mga elementary graders na HPV, na booster dose sa measles vaccine, then tetanus diphtheria. Then, sa adults na ay priority, dyan senior citizens, kanang mga flu vaccination o kanang sa anti-pneumonia nga vaccine. Then, ano ito, pagpaanak, naapay mga family planning services na libre na po. Pangadyo ang mga commodities sa RHU. Then, mga counseling na sa mental health, na ay mga tambal na available na libre sa RHU. Sa TV program, which is mahal po na nga tambal, so, libre ra sa RHU. Kung magpatambal na kay DOTS, facility man ta. So, maaras ko. Ma'am, salamat kayo sa pag-response sa mga pangutana. Ug karon, atong masaksihan ang istorya sa duha ka pamilya. Tagsa-tagsa og damgo, tagsa-tagsa og kasakit. Apan nagiusa sa usa ka pananaw nga puno sa paglaom ug pakigbisog batok sa kakabos. Buntag mga po di ay si Francian M. Cagas nga nag-eskwela sa BIT Hagna. So kanang naantami ka ng pangutana ni mo ma'am, okay ra ba? Ang kanang unsa man ang kasagaran niya dagan sa imong adlaw? Man ko to kay mag-disabled man ko ma'am, PWD man ko na dadara ko magputa-puta ni among bay.
Kay PWD man ko nagani ang tuon to aga anak ko migraine. Kami ra tulo akong papa kami ako kanang naigihuktan lagi. Ja okay ra pud jud kay tagari mo. Okay ra man noon kay magkuan na mapoy among kanang lobby lagi among pag inadla mapantaw kay kahoy. Sa inyong kalisod ma'am, sa pinakalisod nga inyong iatubang? Ay ang katong sa una pa nga katong akong mama nga murag daan bitaw sa sige ka nang lay ay tatoy gana toy nagatmit ay kanang pa titanos kanto binatugod man nga murag tawag na kuan kadto nga Titanos? Oo, titanos isang buwan kun to sa kuan titanos. Salamat ma'am. Pero na okay ra pud na. Yan ang anak mo kaon. Lagi panikamot nga bubuin ta. Ang ganda mo dato ta. Ako sa Ginoo. Kasyan tas Ginoo. Kamu rin doon din ma'am. Dili ka pwede mo pa ma'am? Dali ka. Pwede ka mabanan ma'am? Ikaw lang mo pa ma'am? Asa man na bitaw? Estudyante sila sa TV sa una. So ilang mo magina sa eskwela pa sa school. Magdos la una kinitaan sa sawa. Pedas ni ko ansa. Na dao ba unsa nakapas mo ba? Aw maado man mo ito na napili mo na karon marang anak na siya ka. Buwan ba? Buwan na ito. Aniga. Makasigarilyo. Habit resulta. Sigarilyo resulta na po. Bawa dito maganda nagtujo sa Cagayan. Cagayan din mo ikan dyan. Ikan din pagkahuman sa Titanos din Mita lagi tawag ko dito Mindanao. Pagkakuan ko Tanan palitan. Wag tan nagdate na muli hapit tatakakan siyudad. Salamat kay. May buntag sir na ako dahil si Shara Grace Ostival tas mga kauban namin yung mga na sa imuha kabahin sa imuha. So, hello sir, ako si Catherine May and then Ano ni mo sir, unsa man yung pangandoy para sa umaabot? Ang akong pangandoy, tagamantag mga pangandoy nga masinsuta pero sa naman nga kani among panagat gabila kumayra man na nga manikamot lang nga parang makakaon. Amor to ako ang akong then naisa mo kana ako pa isa ka pangutana sa imong pagpangisda unsay pinakalisod nga imong naagian? Kanan magindumagi kalisod basta nay kaning managata nay say mautong timpo nga di ta kakuha ila usay po ni nani karon wala mo lisod na panagaton din basta nga nagbaw ning mga piliw ra mapiliw di pareha sa uban nga mga lugar nga daghang isda di ni ani susut na kayo din ato di na jud ingon nga sa ubang lugar nga daghang isda na nang isda nga mapiliw nga ani wala mo tagsara. Itagan ba mo kasi assistant sa gobyerno, sir? Naman po iglatag po sa assistant, di po ningon nga, igo-igo ra po. Nga, di po niyog dako. Karang igo ra po nga mga taga-assistant ginagmay ba?
Ikaw yan na kay maingon niya? Ha? Oh. Na kay maingon. Taga dinira mo, sir? Oo, taga ninira mo. Ako rin maguning bata. Okay. Isda na mo ron. Oo, amo nang ilagag. So, ayong gamay ko Wala naman, panapanahon naman ang isda. Oo. Wala ka na lang o daghan makuha. Tipo-timpo po. Amo lang ning soya, ano magkakuha ba? O di po, di wapon. So, niya ta karon sa MSWDO office para mag-interview kay sir about sa pangutana sa atong dokumentaryo. Before na ako mo question kay sir, ila-ila unta ta ni sir una. Okay, so good afternoon. Ako rin si Arbit Naronio, head sa Municipal Social Welfare Development Office or MSWDO. Mana? Okay. So, ang unang pangutana, unsa nga mga serbisyo inyong gihatag sa mga kabos nga pamilya? Okay. We have two part or two ways in providing the poor, the vulnerable sectors in Garcia Hernandez. One is the membership of Poor Peace. Member of Poor Peace, we have almost 800 members sa Poor Peace, which is benefited, and we have already almost 400 exited kung graduate na. So bot pasabot ning exit na sila sa programa, nakatawid na sila. So nakatawid na sila sa ilang kalisod. So kumbaga self-sufficient na ilang status. So it means nga makasustain na sila sa ilang panganabuhian. Mabuhi na sila without the help sa government. And ikaduha is we provide sustainable livelihood programs sa atong mga vulnerable na mga tao. So ang livelihood programs is the program na siya sa DSWD, supplemental sustainable livelihood program ng DSWD, which is gi-download na siya sa LGU. Then sa LGU ang gihatagan og na ay freedom to choose kung kinsa beneficiaries. So advantage sa Garcia Hernandez is among gi-provide ang livelihood program to those poor, kato mga indigent to siya kana mga underprivileged na mga tao sa Garcia Hernandez. Wala na siya ingog sa kinsa balang, wala ingog gihatag sa mga supporters sa ni Mayor, kundi based na siya sa poverty threshold sa Garcia Hernandez. Kung kinsa tong below sa poverty threshold, mas ito siya gitagaan. Because of which, mana siya isa sa mga requirements para maka-avail sa program. Sa imong pananaw, sir, unsay mga hinungdan sa kalisod dinhi sa atong lugar? Okay. Naghaman siya duha ka rason nga nung ang poverty is present siya sa lungsod. No, una is lack of education. Mana siya nga Poor Peace could answer that problem because ang programa sa Poor Peace is nag-provide na siya og educational assistance sa mga tao. Murag kung baga sa isa ka pamilya na kay tulo ka estudyante nga suportahan sa Poor Peace para ang mga pamilya nga kuwangan o panginabuhian para isuporta sa pamilya, mana siya makasoffice sa pag-eskwela sa ilang mga anak. So mana siya. So ang paagya na is kung mo graduate na to si monitored nga child nga mo gipa-eskwela, so siya na pod mo pa-eskwela sa iyang mga manghod. Nga na ang paagi. Then ikaduha is lack of employment. Why trabaho mostly mo na ang aning hatag ni og livelihood program mo nang hatag kanang ang paagi manggod sa opisina is we on the development office, so dili miingog dole out lang nga pagpanghatag kung dili motabang may true empowerment sa mga tao. So motabang may patrabaho na mo sila para sila maningkamot sa ilang kagalingon ba kay dili practice sa DSWD or sa MSWD o nga mga hatag rami aron maluwas ilang problema. Kung dili mohatag mo work out sila para sila mangitag pagi unsang paglambo sa ilahang katong livelihood nga mong i-provide nila. So mo na nga in order
masolbad ang problema sa unemployment sa lungsod, kitagaan og sustainable nga negosyo ang mga katawhan in order ilang i-work out to it. Dili na kinahanglan silang manarbaho, kundi dapat silang motrabaho para sa ilang negosyo para malambo ang ilang kinabuhi. Apa? Ikuangan pa ko. Kani sir, tulog gani sir. Unsa man na? Opinion naman sir, wala ko ang DSWD pero unsaon man pag-apil sa kabatanunan sa paghatag og tabang sir? At naami programa sa kanang lungsod sa actually di na sa MOA, dili na mandate sa MOA, but isa na sa mandato sa lungsod no. So ani ko mo focus kung yun sana na mo pagda. Ang pagi manggod sa leadership ni Mayor is participatory approach. So man siya nga kanang dili ba ingon nga mo provide mi programa para nila, kundi nag-survey mi kung unsay opinion, unsay idea sa mga constituents, sa mga tao sa lungsod, kung unsay dapat nga programa nga para nila makasolbad sa problema sa lungsod. So dili siya ingog namin kani programa ni para nila, kundi ilahang opinion, ilahang nahuna-hunaan na programa nga dapat i-implement sa lungsod in order this could help sa mga grassroots. Kung baga gikan jud sa ubos ba, kaya ang leadership magud mayor dili gikan taas pa ubos, kundi gikan sa ubos pa taas. So murag bottom up siya nga paagi, which is ampingan nila kung sa programa nga ihatag ni mayor because ilahan ang gusto. Kung baga moingon si tao nga ganahan mi ani mayor nga kaning programa ha kay para na mo makatabang ni sa among barangay. So i-provide ni mayor subot pasabot kana nga programahan na silang barangay, ampingan na nila kay ilaha man ang gusto. So dili man na ingog gihatag lang mayor para sa ilang barangay. So wa man mi makinahanglan nila. Example, mohatag tag kanang toilet nila, jawa sila man toilet kay ilang kinahanglan tubig. So dili nila ampingan to nga toilet. So unsa ilahang kinahanglan sa grassroots sa ubos may hatag. So mo na nga most of it dili lang ang youth ang nakaparticipate ana kanang hasta tanan. So gibatawag na siya manggod og ownership sa mga projects sa lungsod. So nay ownership si katawhan sa lungsod unsay mga project ang implement ni mayor in order ilahang ampingan ang project. Mara na siya. Ang kalisod usa ka hagit nga wala nang inusara nga masinati. It affects families, dreams, and futures. Apan kung magtinabangay ta, kumaminaw ta sa ilang mga istorya ug maningkamot nga mutabang, aduna kitay mahimo. This film is a reminder that even in the most silent corners of our country, the fight against poverty is loud, and it needs all of us.